So magandang araw kabola. Sa video na ito kabola is pag-usapan po natin yung atin pong kabola trade at assets kabola ng apat po na teams na hindi pa po natin na pag-usapan. Pag-usapan din natin ito pong controversial nga po na statement. Ito sila kay Danny Ildefonso. So may hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button kabola. Now dito muna tayo sa mga comments po ng fans. Sa Phoenix, mapupunta yan si Dave Ildefonso, Will Navarro plus Dave Ildefonso plus FRP kapalit ni Jason Perkins o Alejandro sabi. Sobra naman yan. Navarro Ildefonso plus first round pick para kay Perkins. I mean, para sumobra ng isa, I think dapat mawala yung isa doon. Kabolang ako pong tumitingin dyan. Shoutout po idol, sabi ni user FD5, Alan Family. Then sabi po ni user NYT, pa shoutout naman Idol Malyari Mascareñas. Thank you, great game by my favorite team SMB. Sabi niya po dito. And then pa shoutout, sabi ni Ronald Perbusidad. Then go convert, sabi po ni Sir Bien Pope. Now kabalit nag-statement po nitong sila kay Daniel Ildefonso. Ban mo yung mga farm team, gusto namin sa team na gustong manalo at mag-champion. Kabala. So it's really a big statement. Is this the account talaga nila kay? Sa nakita ko, parang ito nga, ginagamit niya talaga kabola ng personal na page. Dito nga po sa Facebook, kabola. So talagang by the way, hindi ko pa nahanap yung mismo kung saan mang post po ito nagamit. Ano po? Or na-comment pala. Pero overall, if this is true, of course, this is a big statement. Pero magugulat ba tayo, kabola, kung mag-statement po na ganyan si Daniel Ildefonso? I think hindi, diba? Kabola, remember, he was, of course, a legend of San Miguel Beermen. Then, he decided po to depart San Miguel, kabola. Then, he also coached, diba, sa San Miguel Beermen. Then, he also departed San Miguel. Now, it's with Converge, an independent team, kabola. So, mga ganung action po dati ni Daniel Ildefonso, hindi ako magugulat kung hindi po siya talaga fan ng farm team system, kabola. Now, I mean, ano pa bang isusumbat dito ng kahit na sino man, di ba? Karapatan naman talaga na yan, di ba, kabola? Ganun naman po yung sistema, hindi naman talaga pwersahan po or hindi po mandatory na pumirma po yung kung ayaw nila maglaro po sa isang farm team tulad po ng Northport Batang Pier, kabola, I mean, that is their choice, kabola, at wala pong magagawa dyan ang Northport Batang Pier. Now, ito nga po, isa pang pwede pag-usapan, gusto din daw or willing daw po maglaro ni Malik Geoff, kabola. Isa pong player ng UP, foreign player po ng UP sa PBA. So, susunod po na Commissioner's Cup kasi nga po no imports height requirement na, kabola. So, pwede siya maglaro. Is he a quality player po na pang PBA import? I think so ako doon, kabola. Depende sa team yan. Kung hindi naghanap yung team ng scoring type, pwede po siguro si Geoff. Pero yung scoring type po yung hanap, medyo alanganin po ako kung pipiliin po nilang isang Malik Geoff, kabola. Now, ito nga po yung top players po na top trade assets ng apat po na teams, hindi pa natin mag-usapan. Unahin natin Magnolia Hotshot. Sa akin ito, Mark Baroka, kabola. Bakit po Mark Baroka? Kasi if you look po other point guard rotation, the arrival of Jerome Lastimosa, they also signed another rookie, kabola. And of course, nandyan pa rin naman sina Paul Lee, kabola. I think it's still as loaded as ever. And I think Mark Baroka at his age, with his name value, they can maximize that in a trade, kabola, for a younger piece. So, kaya po siya yung top trade asset po natin. Northport Batang Pier, ito, medyo obvious. It will be Dave Ildefonso, di ba? Hindi nga naglalaro ngayon sa kanila. Kung ayaw naman talaga yung maglaro sa kanila, at hayaan lang po yan ng Northport na ganun, wala silang magagawa or wala silang makukuha in return. Or hindi nila ma-maximize po yung value niya. So, much better na lang po na i-trade nila. San Miguel, it will be Chris Ross. Bakit po Chris Ross? First, the age. At this age, kabola, maybe this is final season na, kabola. So, if they can trade him to get something, that is actually good for them. And of course, yung name value niya, magagamit nila sa trade yan, kabola, to get a good return, kabola. And then number TNT natin, Kim Aurin. If you look at the guard rotation of TNT, it's very, very loaded. So, if they can get something for Kim Aurin, that will be a win for them, kabola, diba? Kasi kahit pa mo lang Kim Aurin dyan, kabola, I think loaded pa rin naman sila sa guard wing rotation nila. And that means they can also get something and maybe get, maybe for second round pick, then get something po na mas fit po sa kanilang lineup. Ikaw mga boss, paligay mo! Sino bang top trade asset po ng TNT San Miguel? Comment lang po sa baba.